Isang matapang na journalist or anchor ang kinulata or ginulpe ang alyansa or etong campaign manager ng alyansa or Alkansya Bagoong Pilipinas. Grabe to. At eto pa, Ted Pailon ay may may warning na sa lahat ng mga anti-Duterte. Ay grabe, patindi ng patindi Samantalang may napanood ako kanina, ayoko na lang ipanood sa inyo kasi mabubwisit lang kayo. So hindi na natin siya papanoorin, no? Bali, titignan na lang ho natin. Ito po yan yan. So bali, ito ay campaign. Yan makikita nyo dyan. Hindi natin ito papanoorin kasi nga, wala namang saysay yung mga pinagsasabi nila dyan. Kadalasan dyan sa sinabi nila, playing safe. So parang pumapanig, parang hindi sila makapagsalita agad ng diretso, no? So dito kasi, etong campaign sa Dumaguete ng Alkansya Bagoong Pilipinas ay sobrang nagtataka ang taong bayan na bakit puro sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang pinag-uusapan at ang mga katanungan, no? Bakit hindi daw nila mapag-usapan yung about dito or hindi daw maitanong sa mga kandidatong ito na about doon sa BICAM report na merong blanco. Yun yung inaano ho dito ng taong bayan kasi bakit daw puro na lang impeachment ang tinatanong dito sa mga aspiring senator or mga tumatakbong mga lumang senator, no? Marami yung nagrereklamo ng mga netizen na, nangangampanya kayo tapos ang ginagamit yung pangampanya yung mga Duterte. Kasi ito, pag campaign kasi, pag nangangampanya kasi isang lugar, bakit yan ng mga katanungan about sa kasiraan ng isang politiko or isang kandidato na hinalal lamang ng 32 million na tao. So dito babasahin natin yung mga comment ng mga tao na makikita nyo dyan. Ito, mga halos lahat ng comment dyan talagang binutata itong mga senator na ito. Itong mga tumatakbong senator, no? So dito basahin natin dito. Sabi ni Joshua Sheen, malalaman mo talaga sa kanila kung sino may alam, sino ang balimbing at sino ang namamangka sa dalawang ilog. Grabe yun Mga feeling safe. Mga playing. So siguro yan, playing safe siguro yan Feeling safe lang ang inilagay. So dito, ito kasi maganda ho ito dahil ito ay parang nagsusurvey na rin ho tayo dahil kung makikita nyo, ito ay komento ng netizen, no, na hindi natin dapat palagpasin. Eto, sabi niya, anyway, ANC, bakit ang tanong nyo puro impeachment? So, kagaya nung sinabi ko kanina. Ayaw nyong tanungin ang BICAM at pagpapadrug test ng Pangulo. Ang galing nun. Ang galing nito, palakpakan tayo. Grabe ang lupit nung katanungan mo na yon na Jessa Maria. Totoo naman Bakit gano'n, no? Yung katanungan ng ibang mga mainstream media, bakit nakatutok lamang sa impeachment? Bakit hindi nila tinututukan o hindi nila tinatanong yung mapatungkol sa BICAM at sa pagpapadrug test ni Marcos Jr.? Dito naman, ito sabi ni Paladin Arabani, Soto, gawin mong campaign yung impeachment, saan ng utak mo? Hindi, wag natin alam nyo, yung about dyan sa mga senator, itong mga tumatakbo sa Alkansya Bagoong Pilipinas.
wag ho natin din masyadong sisihin kasi alam nyo kapag hindi sila nakapagsalita dyan, baka matanggal sila. Tsaka ito pa, ang sisihin natin din yung media, bakit nila yan ang tinatanong? Bakit hindi nila tanong kayo po ba ay payag na magpa-drug test ang Pangulo? Or kayo po ba ay ano po bang masasabi nyo about sa napakalaking issue sa BICAM na may blank item? Yun dapat. So eto pa Noto Inuban na sa kakaupo sa Senado, vote straight, PDP laban, save the Vice President. Ito pa, nagkakandara pa ang taong bayan sa kahirapan, mahal lahat ng bilihin, bigas, kuryente, ATC, tapos grabing corruption, disadmin until now. Yung national budget, sabi ni Attorney Vic Rodriguez, the worst budget in history of the Philippines, dapat itong mapag-usapan. Ito na nga yung isa sa mga matindi nga ho dito, bakit kaya iwas na iwas sila sa BICAM report? Hindi kaya iisipin na rin natin ng mga Pilipino na etong membro ng Alcansya Bagoong Pilipinas may alam mapatungkol sa BICAM. Eto pa eto sabi ni Gila Renas, Abalos at Lacson ang napipisil ko na iboboto. Napipisil dyan boy, huwag natin basahin yan. Soto and Lacson, umalis na kayo dyan. Sa lahat ng eleksyon na tumakbo kayo, binoto ko kayo. Pero ngayon, hindi na. Naku po, hanggat andyan kayo sa grupo na yan. Galit talaga sa kanila, Ito pa, no tutulpo. Alam nyo, ito ngang yung dalawang tandem pa na yan yung isa sa mga kasi nung tumakbo sila nung nakaraan bilang, hindi ko matandaan kung sino yung president sa tinakbo. Alam ko sa ata si Tito Soto at tas vice president niya si Lacson. Ang kasi dito, ang nangyari is nagpa-drug test etong si Soto tsaka si Lacson. Pabor sila dun. Pero nagtataka ho tayo ngayon na bakit hindi nila nagagawa. Bakit hindi nila nagagawa na na tawag dito na hamunin nila ang kanilang leader na magpa-drug test. Yan pa yung isa sa mga pinagtatakahan ko. Halos lahat ng komento dyan talagang galit na galit sa kanila, Team Suka lang sapat na, sabi ni Linda Dagasdas. So ayoko nang kasing panoorin to kasi nga alam naman natin kung ano yung sasabihin ng mga yan. Sabi ko nga, wag na natin panoorin at dito tayo sa isa. Dito tayo sa isang yung BICAM report nga parang kinalimutan na. Hindi na ho binabalita ng mainstream media. Naku. Yan ang hirap dyan kasi hindi na nila binabalita. Sabi ko nga sa inyo, kung may fake news man na matatawag dito sa ating bansa, walang iba kundi yung ibang mainstream media. So ito pa, panoorin natin ang sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, Duterte, pangalang panakip sa anomalya sa 2025 budget, Attorney Vic Rodriguez. Panoorin natin. Hindi na ibinabalita ng mainstream media. Kaya gusto rin nilang sikilin yung tinatawag nating digital media. Bakit? Kayo na lang nagbabalita ng totoo Kung hindi pa kayo nagbabalita ng totoo, hindi pa pag-usapan ito ng sambayan ng Pilipino. Tinatago nila itong anomalyang 2025 budget. Pinagtatakpan nila, gagamit sila ng mga diversionary method, ng deflection, ng deception. Kakasuhan si Vice President Inday Sara Duterte ng impeachment. Bakit? Para pagtakpan itong anomalous 2025 budget. Kakasuhan ng inciting to sedition and unlawful utterances si Pangulong Duterte. Bakit? Talagang higit na malaking storya pag sinabi mong
President Rodrigo Roa Duterte. Malaging storya talaga pag sinabi mong Vice President Inday Sara Duterte. Ito lang mga storyang ito, itong mga pangalang ito, ang kayang magtakip sa higit na malaking storya ng anomalous 2025 budget. Kaya yan ang ginagawa nila. At obvious naman. Hindi obvious naman eh. Na tignan nyo, kaya ginigipit kaming mga vlogger dahil ayaw nilang malaman ng buong Pilipinas na etong about sa bike may iniiwasan nila. Oo, totoo yan. Tignan nyo nangyayari ngayon. Napag-uusapan ba yung bycam? Yung samantalang kung talagang makabayan at may malasakit sa bayan yung mga hinayupak na mga congressman dyan, dapat inuna nilang pag-usapan yung sa bycam. At una nilang kinumbinsi na magpa-drug test yung pangulo nila. Ba't hindi nila magawa? Kasi nga, nagnanakaw. Kasi nga, nagnanakaw. No. May kaibigan ako na isa sa mga nasa mainstream media. Dapat ka ba sabihin to? Hindi kaya ipatawag siya ng Congress. Hindi kasi may kaibigan ako na tiga mainstream media. Hindi ko na lang sabihin ko anong network. Ito yung sabi niya. Yung pagkaupo daw ni Marcos, nagpadala daw agad ng sulat sa kanilang network. So nung nakapagpadala na ng sulat sa network, itong pinaka-head or pinaka-boss ng network na yun, wala mo nang kinumento or wala mo nang sinabi mapatungkol sa ipinadalang sulat na yun. So nagulat na lang sila na biglang kasi itong kaibigan ko na to is para ang tawag ng floor manager ba yun? Parang siya yung nagsiset ng bawat kilos ng mga anchor, siya yung nagbibigay ng mga ibabalita, no? So doon nagtataka daw sila nung mga bandang nung kasagsagan na medyo nagkakalabuan na itong si Vice President Sara Duterte at itong si Ngagba. Nagtataka daw sila bakit daw parang puro pabor na lang sa gobyerno yung ipinapabalita. At ang pinakamalupit pa ho dito, ginamit pa nilang panakot ang SMNI. Oo, ginamit nilang panakot ang SMNI na parang nakalagay ata dun sa kasulatan or hindi may tuturing na kasulatan, parang pinadala na sulat na kapag hindi kayo sumunod sa akin, matutulad kayo sa SMNI. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung anchor, tiga media na yun, no? Kasi syempre, una, 3 anak nun, may yung isa ay may kapansanan. So ito ay nakwento lang lamang niya sa akin. So kasi nga nagtataka sila na sa dinami-daming issue na nangyayari sa Pilipinas, bakit daw hindi daw ipinapabalita sa kanilang network? Sila naman daw sunod lang sila sa utos kasi nga nagtatrabaho sila kasi baka mamaya matanggalan nga sila ng prangkisa, matulad sila sa SMNI, yun ang kinakatakot nila. No? So ang kasi dito, hindi natin masisisi yung mga anchor, mga trabahador sa isang network. Ang masisisi natin dito yung pinaka-boss ng network na yan. Na bakit niya hinahayaan na kontrolin siya ng gobyerno kung sakaling totoo man ho yun, ha? Oo, kung sakaling totoo man ho yung kinuwento na yun sa akin. Yung matatandaan nyo, ha, na palagi ho tayong mga kailan lang ay showbiz po ang ating topic. Kaya marami tayong kilala ng mga tiga-media, mga trabahador sa media na naging tropa pits din natin hanggang ngayon ba naman. Kahit na binabanatan ko yung mga network nila. No? So, ituloy pa natin itong sinabi ni Attorney Vic.
Attorney Vic, dito po tayo sa inyo pong isiniwalat na 65% na ng GAA. Mamaya, basahin ko ulit yung naging tugon ng DBM nung tinanong ko rin sila kanina ukol dito. Paano nyo po ito natuklasan? Ano po dapat ang take dito ng taong bayan pag ganito pong klase ang galawan na 65% agad ng GAA or budget sa 2025 abay nagamit na, na-release na, January pa lang? Sa pagre-research ng ating mga staff, ng ating team, pati ng ating legal team, they were able to chance upon this report online ng Business World na 65% of the budget for 2025 had been released by DBM. And this is according to the status of allotment report ng status of allotment release report na 65% nga dyan ay nai-release na. What is my take on this at anong dapat take ng ating mga kababayan? Alam ninyo naman na napakainit nating pinag-uusapan itong anomalous, illegal, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 budget. At nung una nating itong linabas kasama si Pangulong Duterte at si 3rd District, Davao 3rd District Representative Congressman Sid Ungab, tayo agad-agad pinaratangan na tayo daw ay fake news. Tayo raw ay malisyoso at tinawag pang sinungaling si Pangulong Duterte. Saka na, pag against sa kanila, fake news agad, no? Pag against sa kanila, yung sinasabi mo, fake news. At sasabihin kang sinungaling. Pero kapag pabor sa kanila, papadalang ka pa ng media, ilalabas pa sa telebisyon yung mga pinagsasabi mo kahit na nagsisinungaling ka na. Yan ho, kalupit ang kalakaran dito ngayon sa Pilipinas. Buti na lang nandito na ako sa Japan. Ay, sorry. Buti na lang nasa Japan na ako. Tingnan nyo, alam nyo yung napapanood nyo sa SMNI, clone ko lang yun. Oo, clone ko lang yun. Kamukha ko lang yun. Pinagawa ko yun. No? Parang si Marcos, nung bata pa diba, may video si Marcos na sabi niya, pinagawan daw siya ng tatay niya ng kamukha niya. Opera daw yung tao para yun daw. Kasi baka daw biglang matsak-tsak daw siya. So, paano na daw siya? Kawawa naman. So, yun nga, no? Yun ay kamukha ko lang. Tingnan mo, magkaiba yung mukha namin sa dito tsaka dun sa SMNI. Only to take back those harsh words. At bandang huli, ang sinasabi na ng Malacanang, hugas kamay, na wala raw po silang pananagutan dito, wala silang kinalaman dito. Kaya makikita natin, interpretation ko, tila minamadali na mailabas na lahat at mai-release na lahat ng pondo for 2025 para hindi abutan kung sakali ay pagbigyan ng Korte Suprema ang ating hiling na magkaroon ng TRO at permanent injunction at kung ito'y madeklarang unconstitutional, null and void from the very beginning. Anong sinasabing wala silang pananagutan? Kupal ba sila? Kupal ba kayo, boss? Anong walang pananagutan pumirma kayo dun? Siraulo ata itong mga nasa gobyerno Wala na talaga kayo sa katinuan na pag-iisip no? Umiiwas kayo sa masangkot kayo dyan. Bagay, sinabi rin ni Bersamin na wala daw pananagutan ng Malacanang dyan. Anak ng dating sa kay OJC, kay Tebes, kay Bantag, sa flood control, sa confidential pa ng Pangulo, sa nangyayaring contempt doon sa Congress, walang pananagutan walang kinalaman ng Malacanang, walang kinalaman ng Pangulo. Putang ina, di pa bumabayang hayop na yan. Dadala na naman ako Dadala na naman ako siya. Hindi kasi parang nakakatanga naman, di ba? Lahat na lang nang nangyari kapag against sa kanila, sasabihin walang pananagutan. Walang kinalaman. Una-una, may pirma si Pangulong Bongbong Marcos dun sa BICAM na may blanco. So, tapos sasabihin nyo walang pananagutan. Siraulo ba kayo?
Ano yan, parang pinatunayan ni Marcos na wala talaga siyang kwentang presidente sa Pilipinas. Tapos pag nagsasalita kami ng ganito, nagagalit kayo. Kesyo fake news. Paano fake news? Puta na, lahat na lang ng sinabi sa lumabas sa mga tigapagsalita ng Pangulo, wala silang kinalaman. Anak ng teteng na yan Una-una, alam nyo ba't ako nagkakaganito? Kasi hindi po biro yung about sa BICAM na yan. Yan ang kauna-unahang kaharapin at pag-usapan sana ng Congress at ng Senate. Hindi yung anak ng teteng yung putang inang impeachment na yan. Pustahan tayo, tatakbo na naman ng tatakbo yung issue sa iba't ibang Babalik na naman yan sa KOJC. Babalik na naman yan sa war on drug. Babalik na naman sa AJK, sa confidential. Pabalik-balik, patalon-talon na lang yan. Halimbawa, matapos tong impeachment. Sige, pumayag na si Chis Escudero na madaliin yung impeachment trial. Kapag hindi sumang-ayon yung mga senador, hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So panibagong na naman nila about impeachment. Tapos gagawin na naman nila yung mga vlogger yung gigipitin nila. Pagtapos doon, pag wala na naman silang mahanap na butas, si pastor na naman. May mga bali-balita nga na parang sasakupin na nga daw yung sasakupin nga daw yung kingdom sa Davao. Naalala niyo yung sinabi ni Banat Bay na parang that's mine. Yung sumasakay daw sa helicopter tapos tinuro yung kingdom. Nasa kanya daw yun. Ganong kalupit. So ito nga ay talagang lihitimo 101% na ito ay diversional tactic ng administrasyong Marcos na patalon-talon lang sila sa mga issue na hindi naman dapat pag-usapan yan sa mga nangyaring hearing na yan. Ngayon, tingnan nyo. Ngayon, yung mga vlogger naman. Sorry kayo, Congress, nasa Japan na ako. Dito na ako sa Japan. Sarap dito, malamig. Madami pa atiks. Puputi. Ay, nako. Talagang nakakapanggigil lang ho talaga. Pasensya na ako kayo sa mga nabibitawan ko salita pero nakakapanggigil kung kayo po talaga ay 100% na nagmamahal sa bayan natin. Talagang mararamdaman nyo itong nararamdaman namin katulad na lang Banateros Brothers, nila Vice President Sara Duterte, nila Pulong, nila Basti Duterte, especially to Mayor Rodrigo Duterte, si Attorney Vic, sa lahat ng PDP laban at kayo ng mga viewers na sumusuporta sa Duterte at sa mga vloggers. So pare-pares tayo ng nararamdaman kaya pasensya na ho kayo kung nakakapagsalita tayo o nakakapagmura tayo. Ito lamang ay expression lamang. Pero karapat dapat naman kasing pagmumurahin tong mga hayop na to Kasi nakakainis yun dapat ang tutukan ng Congress, ng Senate ngayon, hindi yung impeachment. Kasi ito nga yung katanungan pag na-impeach si VP Sara, anong mangyayari sa Pilipinas? Bababa ba yung bilihin? Magiging mabuhay ba na kasi magiging maunlad ba ang Pilipinas katulad ng panahon ni Mayor Duterte nung naging presidente siya? Hindi. Kasi pagtapos ng impeachment kay VP Sara, kung sakali mang aprobahan niya, kasi huwag tayong magpaka siguro sa Senado kasi nga sabi ko nga sa inyo 3 lang kakampi natin diyan. So hangga't maaari wag tayong magpakampante, So kung halimbawa man wag naman sanang mangyari na may impeach si Vice President Sara Duterte, hahabulin pa rin nila si Inday Sara Duterte. Yan ang totoo dyan. Kahit na maging mayor na lang, kapitan, kagawad ng isang Vice President Sara Duterte, hahabulin nila yan. Tandaan nyo yan, maniwala kayo. At ito sinabi na mismo to ni Vice President Sara Duterte na kahit nasa kahit maging tanod or hindi na siya, maging normal na lang siya na tao or hindi na siya isang government candidate o ano bang tawag doon, hahabulin siya ng mga yan.
At yan talaga ang totoo dyan. Kaya itong sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez na dapat ito yung binabalita ng mainstream media. Ito yung dapat na napapanood ng mga Pilipino, hindi yung sa impeachment. Kasi ito yung about sa BICAM, na pera ng kaban ng bayan ito. Budget ito ng buong Pilipinas kung inyong nauunawaan. Hindi ito nakakatawa. Hindi ito biro. Biruin mo 6 trillion po ang budget na to. 'Di ba? 6 trillion ang kabuuang budget na to. O yung sige, sabihin na natin yung 241 billion na inano ni Attorney Vic kay Martin Romualdez, kay Saldico at kay Kimbo. Doon pa lang ang laking pera nun, malaking tulong yun para sa mga kababayan natin. Malaking tulong yun sa mga kababayan natin na hanggang ngayon hirap sa buhay, walang makitang magandang trabaho, kasi nga, alam nyo, totoo nga yung kasabihan kasi ako naranasan ko din yan paano ka magsisimula sa isang panibagong buhay kung wala kang panimula? Paano ka magsisimula? Halimbawa, magsisimula ka ng buhay mo ulit. Gusto mo magtrabaho, wala ka namang pang-requirements. Magkano requirements ngayon? Gagastos ka pa ng 10,000 mahigit bago ka makapasok sa mga kumpanya ngayon. Kukuha ka ng ID dahil wala kang ID, hanapang ang ID. Diba? Buti sana kung free lahat ngayon Hindi. Paano magtatrabaho yung tao? Gusto maghanap buhay ng tao. Gustong magtinda. Asan? Pampuhunan. Nga. Tapos ngayon, babaliwalain nyo tong BICAM report na to. Hindi nyo papakinggan, hindi nyo ire-report, hindi nyo ibabalita para or hindi nyo man lang kalampagin yung Congress, yung Senate, yung gobyerno mapatungkol sa BICAM na to. Hayaan na lang ba natin to? Kaya nga nandito kami ng mga vlogger na patuloy na ibinabalita to dahil nga ito yung pinaka number 1 na kailangan na malaman ng buong Pilipino. At dito talaga ito uulit-ulitin ho kasi ng gobyerno to kada national budget, kada taon kailangan may blanco. Kailangan may nakawan. Sipin nyo maigi yun. Kailangan laging may ganun kapag may dedeklaran na budget. Hindi tatama yun. Opo, si Boss Dada. Eto po, tama naman yung sinabi niyan. Samantalang, dito naman tayo kay Ted Pailo na nag-warning na nga ho. Eto, kakapasok lang. Patay kang bata ka pag di magtagumpay ang impeachment. Eto na, nag-warning na si Ted Pailon. Panoorin ho natin. Kapag nakasurvive si VP Sara dito sa pagsubok na ito, malamang magkaroon pa siya ng chance to win the 2028 election. So dito po sa impeachment ni VP Sara, kung hindi nila mapagtatagumpayan ito, malamang makasurvive dito si VP Sara kung ang adhikain nila lumpuhin siya at nawalan na po siya ng saysay para sa 2028 elections, baka hindi po ganoon ang mangyari dyan. Di ba? Hihimayin natin itong ginagawa nilang panggogoyo sa atin, pag-dribble sa atin, pag-chubibo sa atin, at panloloko sa atin. Hihimayin natin itong ginagawa nilang panggogoyo sa atin, pag-dribble sa atin, pag-chubibo sa atin, at panloloko. Yun panggogoyo, panchubibo, panloloko. Palakpakan naman tayo kay may mga angkor pa rin pala talaga na may prinsipyo. Palakpakan naman tayo kay Ted Pailon. At tayo nga pala, may isang angkor na pumalag sa campaign or campaign manager ng Alcancia Bagoong Pilipinas. Abangan niya nasa dulo ng video. Hindi ako nagbibiro, hindi yun prank, totoo yun. Loko sa parang gusto mo pang gawa ng fake about it wala tayong think about it this week kasi nga po ang ating punong abala na si Seth Velasquez po ay meron siyang family duties. Sana all yan. Opo, ito ho yung anak na talaga naman sabi ko sa kanya, I'm so proud of you. May nagsabi, di ba, na
if an injury must be done to a man, then that injury must be so severe that you have to fear of his revenge. Kumbaga, kapag daw meron kang gustong pataubin, gusto mong patumbahin, gusto mong talunin, sa ganito pong usapin, ito ho kasi physical sinasabi niya rito eh. Pero basically, kapag meron kang gustong kalabanin, yung kalaban mo na yan, kapag yan ay sinaktan mo, siguraduhin mong malulumpo yan. At hindi na makakatindig yan. Dahil pag nakatindig yan, abangan mo ang buwelta niya. Abangan mo ang revenge niya. Sa politika, ganyan din po. Okay? Tandaan natin na ngayon po ay 2025 na. Alright? Ito pong SONA ni Pangulo Marcos Jr. sa July 28 pa, 4th Monday of July yan. July 28 pa. Hoy, ba't nawala? Ito, boss. Sa kanila pala. Akala ko sa akin eh. Mabawasan ng boto. Baka maapektuhan yung boto sa amin. Lalo na kapag humantong tayo sa desisyonan dito bago mag-eleksyon, yung Mindanao votes, yung mga boto rin ng kontra kay Sara. Timbangin naman natin to, boss. Intindihin mo naman kami, relasyonista kami. O, di ba? Pwedeng ganon. Pwede po yun, di ba? O pwede rin yung mga hindi relasyonista, pare naman, may bakasyon na kami. Parang ikaw, bakasyon mo ni Mrs. May lakad na kami sa abroad eh. Nakabook na kami eh. Pahinga naman tayo. Pwede rin ganon. O kaya naman mga kapatid, di ba? Nagbilangan sila. Kailangan nila to convict ng 16 votes. Kung ngayong 19th Congress, baka wala sila 16 votes. Hindi. Alam mo, Manong Ted, doon sa sinasabi ni Manong Ted na kapag nakabangon si VP Sara, kabahan na kayo. So doon, hindi naman kasi ganun ng mga Duterte. No? Hindi sila masyadong name-personal kahit na pinipersonal sila. Pero kapag ikagaya ng sinasabi namin palagi, kapag ikaw ay may sala or may nalabag sa batas, mananagot ka talaga. Talagang sureball ka sa kay VP Sara Duterte. Alala lang po si President or si Mayor Duterte na mismo nagsabi na mas matapang at mas matindi itong si VP Sara kaysa sa kanya. Kaya yung mga adik-adik dyan, mag-engat kayo mga dudong. Mag-engat kayo. Ay nako po. Gaburuko lang inyong mga buli. Ay, sorry. Ha? Yung about naman dito sa mga boto, alam mo, Manong Ted, kasi nga may mga bali-balita na hindi na nila masyadong pinapansin yung mga boto na yan. Kasi nga may pangako, di umano sa kanila, yung mga Congress, Senators, na mga nandun sa Crocodile Farm, may mga bali-balita na parang gagamitan daw nila ng mahiwagang salamangka yan. No, mahiwaga na salamangka, nakakatakot yun. No, nakakatakot yun dahil mahiwaga na tas salamangka pa, naku po. Excuse me. So ganun yun, no? Kaya etong mga Congress, ng Congress, kapiranggot lang naman na boto kailangan nila dyan eh. Hindi naman masyadong marami. Yung Senate, yan ang kailangan talaga. Kaya tignan mo, yung mga nasa Alcancia Bagoong, Puluputas, yung mga nasa Alcancia Bagoong, tignan mo, ano sila, playing safe. Hindi sila basta-bastang bumabanat sa mga Duterte kasi nga, takot din sila mawalan ng boto. At, kaya sila nandun, may mga di umanong pangako na medyo maalala ho natin doon sa panaginip ko. Yung sa Comelec, no? Yung hanggang ngayon no, na inaantay natin na ipakita ng Comelec kung nasan na yung ginastusan ng 150 million na balota, asan na? Hindi nga ipinapakita kung sinunog ba yun, diba?
Kapag dinaan sa machine yun, kapag binilugan yun at dinaan sa machine yun, bibilangin at bibilangin yun. Oo, panaginip lang ho ito na parang yun ang gagamitin daw na pangdaraya sa darating na senatorial election. Yun po ay walang 100% nakasiguraduhan. Dahil yun lamang po ay isang panaginip lamang. Easy ka lang, Barbers. Huwag ka masyadong magalit. Alam ko, gigil na gigil ka na sa amin, ha? Ay, mga ka-congress dyan, huwag kayo masyadong balat sibuyas. Minsan mag-ano kayo, mag-okra kayo. Oo, medyo kumapal yung mga pagmumukha nyo. Ay, yes, yung balat nyo pala. Para hindi kayo masyadong masaktan sa mga pinagsasabi namin. At higit sa lahat, huwag na kayong manood dahil hindi naman namin kayo kailangan dito sa mga channel namin. Ha? Magkaka-views kami at magkaka-views ng walang tulong yung mga hayop kayo. Hindi, pero ang tindi nung sinabi dito ni Manong Ted, totoo ho yun. Talagang totoo yun na tangina pag nakabangon nito, kabahan na kayo. At sa totoo nga lang, si Paduano unang kinabahan, di ba? Unang kinabahan si Paduano na kasi may interview kay, hindi pala si Paduano, si Kabeni. Si Namo Beni Abante. Sabi niya dun sa interview, paano pag binalikan ka ng Duterte? Sabi niya, aminado ako dahil, kasi doon diba nung nakaraan may issue. Andito yun wait lang andito yun Hoy, asan na yun? Andito yun nakita ko yun. May issue itong si Kabeni mapatungkol sa kanyang, di umano ay eto daw ay may kaso. Ay wala na pala dito sa hindi ko na pala naitabi. Nabura na Pero ito si Kabeni, di umano may kasong sangkot sa kaso sa scam ng PDAP. Nagkakahalaga ng 189 million at meron daw ito na di umano na child abuse din na kaso si Kabeni. Pero ngayon kung totoo man yun o hindi, kung totoo man ngayon hindi natin malalaman yan. So antayin natin maging presidente si Vice President Sara Duterte, lahat angatan yan. Samantalang mapunta na po tayo dito sa isang angkor na sinupalpal ang campaign manager ni Marcos Jr. Grabe to lupit nito So panoorin naman po natin. Alam nyo nung nakaraan nga dapat papanood ko sa inyo kaso na busy tayo. Hindi ko na na-play. Pasensya na. Ito po, minsan may pagka-malilimut. Sakit po may pagka-malilimutin ho ako. Ito po ay sakit po ito kasi nila Daniel Padilla, nila James Reid, nila Coco Martin, nila John Lloyd, nila Piolo Pascual. Mga sakit kasi ito ng mga gwapo. Etong limot, kaya pagpasensyahan nyo na po. Samantalang mabalik na tayo dito, no? Sana tularan to ng lahat ng journalist dito sa Pilipinas. Pakinggan nyo po Joining us now to talk about the administration senatorial slate is Congressman Toby Tiangco. He is the campaign manager of the Alianza para sa Bagong Pilipinas. Congressman Tiangco, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Hi, Carmina. So di bali na ang Bagong Pilipinas, yan ang tawag nyo sa inyong mga sarili, no? Alianza para sa Bagong Pilipinas. Yet it's old names and faces. Your reaction to that it might just be a new name, but it's still the old names and old faces that we're seeing here, Congressman. Yung track record ang mahalaga. What about Senator Pia Cayetano? Isn't one Cayetano in the Senate enough? But she's just a re-electionist, so naandyan na rin siya, no? Pero ano po ang bago doon? Mukhang lumang politika pa rin. Doon pa lang, una agad, sapol agad, di ba? So ano pong bago doon? Ito nga Sige, patapusin na nga natin to. No? Pero ano po ang bago doon? Mukhang lumang politika pa rin, Congressman. How confident are you that they will be able to
put forward a different approach given that they've been in politics for a long time. It may not be them, it may be their family as well. Kung alam nila na meron palang bagong paraan, bakit hindi pa ginawa dati pa, Congressman? Putang ina. Gago, lupit nito. Sapul na sapul sila. Naku, ewan ko i-check natin sa ANC kung nandyan pa ba yung journalist na yan. Lupit nun How would you explain Senator Lito Lapid's inclusion in the slate? Marami pong nagtataka. I'm sure you're well aware of, the comments and criticisms coming your way. Ano na daw ho ba ang nagawa ni Senator Lito Lapid para sa bayan at bakit kinakailangan pa niya ng isang termino under the bagong alyansa or alyansa para sa bagong Pilipinas slate? Go ahead. Ouch! Ang lupit nun, ma'am. Tiga saan ka? Ang lupit nito. May ganito pa palang journalist. Kala ko na lahat na nabayaran Nung tinanong ko siya, ano bang plano mo? Sinabi niya, baka bumalik siya sa Senado. Siyempre, inimbitahan na rin natin. Kasi malapit na kaibigan ko naman si Senator Manny Pacquiao. So, lagi kami nag-uusap. So, ganun ho ba yun? Nadala sa pagkakaibigan, sa relationship niyo po at ng presidente with these people, nasaan po yung taong bayan in that equation? Okay. Ito, ulitin natin Yung unang sinabi ni Madam ito. Both phases that we're seeing here, Congressman. Yung track record ang mahalaga. What about Senator Pia Cayetano? Isn't one Cayetano? But she's just a re-electionist. So, naandyan na rin siya, Pero ano po ang bago doon? Mukhang lumang politika pa rin, Congressman. Yun, So doon sa sinabi niya, bakit ano po ang bago doon kasi unang politika pa rin po. So totoo naman. Kasi anong bang talagang bago? Hindi kasi ito yung dito natin papasok ang usapan pagdating kala Senator Bongo, Senator Bato, Senator Robin, yung mga yung mga may nananalaytay or may tatak Duterte. Alam nyo, si Senator Bongo at Robin, Senator Bato, talagang alam natin na may nagagawa. Senator Robin. Lang kasi ang ibang mainstream media, talagang bulag at busal na yung kanilang mga bunganga. Hindi pa na mga namagayang mga hype na yan. Hindi nila kasi binabalita kadalasan yan. Pero kung magiging update kayo kay Senator Bongo, Bato at Robin, talagang mas tatalunin pa nga si Marcos ng mga yan sa daming ginawa para sa bayan. Ngayon, itong mga Alcancia Pilipinas, Alcancia Bagoong, Alcancia Bagoong para sa Pilipinas, di umano. Pangalan nila, talagang totoo naman ng mga luma na. At yun, ituloy pa natin. Ito pa, may isa pa. How confident are you that they will be able to, put forward a different approach given that they've been in politics for a long time? It may not be them, it may be their family as well. Kung alam nila na meron palang bagong paraan, bakit hindi pa ginawa dati pa, Congressman? Kung alam nyo naman pala talaga na may ginawang dati pa, ba't hindi pa ginawa ngayon? Hindi katulad na lang ito, katulad ng pinagyayabang lagi ni Marcos na na tawag dito na kesyo yung mga yan may marami pang magagawa. Una halos lahat ng bataan niya, wala namang si Camille Villar lang naman yung bago dun. Na pwedeng may magagawa kung ewan ko lang kung meron ba talaga. Pero halos yun, lahat luma Lahat yun, halos lahat ay luma. Halos lahat ay nakaupo na wala namang nagawa. Diba? Basag sila dito Sapul na sapul, pinangahan How would you explain Senator Lito Lapid's inclusion in the slate? Marami pong nagtataka. I'm sure you're well aware of, the comments and criticisms coming your way. Ano na daw ho ba ang nagawa ni Senator Lito Lapid para sa bayan at bakit kinakailangan pa niya ng isang termino under the bagong alyansa or alyansa para sa bagong Pilipinas slate? Go ahead.
Ganda, isa pa yun, no? Yun yung sinasabi namin, no, na pumili tayo. Pumili tayo ng karapat-dapat na talagang may ginawa namin, may magagawa pa. 'Di ba? Kung ikukumpara natin, sa tutusin malayo eh. Malayo ang agwat ng PDP laban senatorial candidate sa Alcancia Bagoong Pilipinas senatorial candidate. Malayo eh, ganyan no. Ito yung PDP, ito yung sa kanila. Alam nyo kung bakit? Una-una kay, sabihin na natin na wala kasing pangtapat kay Lito Lapid eh. Masyadong boplak si Lito Lapid eh. Sabihin na natin na si Lito Lapid versus wala talaga eh. Wala akong may kumpara kay Lito Lapid. Kasi una-una wala. Ilang term na ni Lito Lapid, wala namang nagawa. Puro lang naman ngawa. Nag-iisa na nga lang hearing niya, nagpa-awa effect pa siya. So wala eh. Ngayon, eto, anong pinagkaiba ng PDP laban? Una-una, kay Pastor Apollo Kibuloy pa lang, ihilera mo lahat yung dosing, yung dosing na senator ni Marcos Jr. Ihilera mo pa lang kay Pastor yun. Panis na lahat yun eh. Sorry. Papamura na naman ako. Totoo. Ihilera nyo kay Pastor Apollo Kibuloy yung dosing, hindi sa pagmamayabang ha. Walang-wala sa nagawa ni Pastor yun. Kung alam nyo lang kasi, alam nyo ba sa Davao? Ito ikukwento ko sa inyo. School, court, center, pinakamalupit dun yung kalsada. Kalsada, paakyat ng bundok. Si Pastor nagpagawa nun. Si Pastor, siya ang nun, hindi na ibalita sa SMA na yun ha. Hindi na kita sa SMA na ipinagyabang nila yun. Hindi depende na lang kapag ni-request namin na i-air yun, pero hindi ho natin nabalitaan yun. Kami lang ang nagsasabi na may mga ganyan at kami ang buhay na testigo na talagang may ganun, na may nagawa si Pastor. At hindi lang doon, ang daming mga bukid-bukid sa Davao na pinagawan ni Pastor ng mga kalsada at ng mga center. Ganong kalupit ang isang Pastor Apollo si Kibuloy. Hindi pa siya senator noon. Hindi pa siya tumatakbong kandidato. What if na lang pag naging kandidato yan? Hindi mas tripled, quadruple yung magagawa sa bayan yan. Yung ko sa inyo palagi namin sinasabi na wag tayong katulad nito, yung sinasabi ng campaign manager na kakilala ko kasi si Pacquiao eh. Tropa ko kasi si Pacquiao eh. Malapit kasi si Pacquiao sa akin eh. Kaya niline up namin sa senatorial candidate namin para maiboto ng taong bayan. So ang tanong dito, anong connect? Anong maitutulong ni Pacquiao kung naging magtropa kayo? Anong maitutulong ni Lito Lapid kung kakilala mo siya? Anong maitutulong ni Abalos kung talagang addict siya? Ay, sorry. Hindi nadulas ako. Anong maitutulong ni Abalos kung kakilala mo lang siya na mabait siya? Anong maitutulong na wala? Hindi katulad nila Bongo, Bato, ng PDP laban na talagang alam natin na may magagawa dahil kilala naman natin ng mga Duterte. Kapag ang mga Duterte ay nagsabi na okay itong taong to, goods yan. Kasi kung matatandaan nyo na nagsalita si PRRD na itong si Marcos ay weak leader na hindi pinaniwalaan ng mga, pati ako, hindi ako naniwala. Sorry na hindi pinaniwalaan ng ibang Pilipino. Ano nangyari ngayon? Di ba? Di totoo yung sinabi ni PRRD na weak leader itong si Marcos. Yun yung sinasabing kapag ang isang Duterte nagtaas ng kamay at ipinangako niya or sinabi niya, kasi una-una hindi gumagawa ang mga Duterte pwedeng ikasira ng pangalan nila. Ibang tao gumagawa na ikakasira ng pangalan nila, pero ang mga Duterte hindi.
Kaya nga itong si Vice President Sara Duterte, sobra ang pagsisisi na bakit niya tinulungan itong mga hayop na Marcos na to. Diba? So tapos na yun, hindi na natin kailangan na pag-usapan yun dahil ultimong si Vice President Sara Duterte pinagsisihan niya yun. Kaya tayo, pumili tayo ng gusto, no? Ng talagang may mapapala tayo. Mapapakinabangan natin, hindi yung lagi na lang katulad niyan, si Abalos, nasa mga drama, nasa mga teleserye. Paano pag nanalong senador yan? Baka mag-artista lang ng mag-artista yan tapos hindi na natin mapakinabangan sa Senado yan. Oo, yan ang mahirap dyan. Saka ito pa ha, alam nyo kung ba't tumatakbong senador si Abalos? Para may kapit siya, may kapangyarihan siya. Kasi alam naman nila na yung ginawa nila sa KOJC, hindi biro yun. Sandamakmak na kaso ang kakaharapin nila dun. Kaya tumatakbong senator yan para may lakas siya. Ayun yung talagang doon, totoo doon. So yun mga banateros, mga kabiyaya, salamat doon sa journalist. Ang galing nun, no? Ang pangalan nun, ano kaya pangalan nito? Ano kaya pangalan niya? Wala kasi siyang pangalan eh. Anong pangalan niya dun sa report? Wala man lang nakalagay na tag name eh, no? Walang hinahanap ko eh. Ano yung pangalan ng reporter na to? Pero tingnan natin dito. Ano kayang pangalan ng reporter na to? Anong name mo, madam? Para ma-research kita, oh. So yung mga banateros, mga kabiyaya, hanggang dito na lang yung video natin. Anong may kukomento nyo sa mga napanood nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.